Okay, tayo po'y manalangin. Ang mensahe ay pinamagatang patnubay para sa iyong susunod na hakbang. Divine guidance of the Lord. Amang Banal, maraming salamat sa pag-aawitan, pagpupuri, pagpapasalamat. Nawa po na ihatid namin sa inyo na yung aming mga handog. At ngayon naman po ay handa ang aming mga puso na tumanggap ng pagpapala ng inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong mensahero bilang tuntungan ng inyong salita at mabusog ang aming espiritu. At mas lalo kaming mapalapit sa inyong presensya. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan mo ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpak muli sa ating Panginoon. Patnubay sa iyong susunod na hakbang. Napaka-importante po sa atin. Without the guidance coming from the Lord, malimit ang isang tao ay hindi nakakasurvive. So we need a guidance from the Lord, not just the center of our lives. Hindi lang siya sentro ng ating mga buhay, kundi primarily, He is the driver of our lives. Alam niyo po, pagka naging driver natin si Panginoong Jesus, hindi siya literal na driver. Ibig sabihin sa buhay po natin. Kung meron talagang nagde-drive ng buhay natin, dapat si Yesu Cristo talaga. At siya lang talaga yung pinaka-the best driver ever sa buhay ng isang tao. Di ba pag pasahero ka, kahit anong gusto mong gawin na puntahan mo o liko sa kaliwa kanan, hindi mo magagawa kasi may driver eh. So mahalaga na si Jesus ay siyang primarily driver ng buhay mo. All of us here, we need guidance from the Lord on what directions we are going through. Importante na ang Panginoong Jesus ang siyang magiging good shepherd natin. Di ba, madalas naman tayo, humingi tayo ng mga payo sa mga matatalinong tao. Yung may mga mas experience sa atin. Pwede naman tayo mag-counsel sa mga yan eh. Pwede, bakit hindi? Pero kung mas uunahin natin na tayo ay sumangguni sa Diyos, maganda pa rin talaga na kay Jesus tayo sumasangguni. Kadalasan pa nga, kapag ka nag-consult tayo sa isang tao, eh hindi rin naman magiging perfect. Kasi tao tayo eh. Malimit, magkamali. Pero kapag tayo nagka-counsel, humihingi ng guidance from the Lord, sigurado tayo. Papatnubayan tayo ng Panginoon. Sa John chapter 14, verse 6. Yes, ang sabi ni Panginoong Kristo, one of His disciples asking Him, saan kayo pupunta, Panginoon? Ito ang sagot niya. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So very, very sensational itong sinagot ni Panginoong Kristo. Walang ibang daan. There is no other way para ang isang tao raw ay maganda ang takbo ng kanyang nilalakaran, kundi si Yesu Kristo lamang. Another thing is Proverbs 3, 5, and 6. Yes. Paborito ng marami ito eh. Proverbs 3, 5, and 6. Sa ulado ng lahat to, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him or submit to Him, and He will make your path straight. Verse 6. Oh, lumagpas. Verse 6. Okay. And He will make path straight. So pag tinignan natin dito, with all your heart, ano nga ba ibig sabihin ng with all your heart? You know, sa Hebrew words, pagka tinignan natin itong with all your heart, it means trust in the Lord with every beat of your heart. Uulitin ko, sa bawat tibok daw ng puso natin, dapat doon tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kasi in all your ways, sabi dito with your heart, tiwala tayo sa Diyos. Trust in the Lord with every beat of your heart. Tingnan nyo yung heart. Nakikinig ba ang puso? Di ba hindi? Literal, hindi naman nakikinig ang puso. Pero pwedeng makinig. When it comes to the Word of God, the heart will also listen. Look at the word heart. Ano ba? Pag in-spell natin yung heart, H-E-A-R-T, di ba? Di ba merong salitang hear before the heart? H-E-A-R. Hear. So ang puso daw dapat marunong makinig. Ang problema naman kasi pag kinilig, hindi na nakikinig. No? Yun ang problema. Pagka kinilig, hindi na marunong makinig. Sabi nga kanina may kumakanta na yan, parang alto. Alto yung boses, siya soprano. Ala sa tono, alto. No? Hindi na-get yung joke. Alto nga ala sa tono. Hayaan mo na yon.
Pero in all your ways, sabi dito, trust the Lord. Bakit tayo magtitiwala kay Lord? Ang ganda nitong Proverbs na ito. Kasi may track record ang Diyos. Una sa lahat, tayo ay hindi tayo nakabase lang dapat sa kutob, sa ating feelings, sa ating emotion. Hindi lang tayo dapat nakabase dyan. When it comes to faith in Christ, in Jesus, dapat tayo ay nakabase tayo sa ating pagtitiwala. You know, whenever we are enter the kingdom of God, it's all because your faith. Faith alone in Christ, Jesus Christ, yan yung ating makakapagsalba lang. Hindi yung kutob. Pastor, siya talaga yung tinitibok ng puso ko. Di ba? May mga ganyan Minsan, we are relying on our feelings. Yung nararamdaman natin, mahirap yan Kadalasan, ipapahamak ka talaga niyan. Pwedeng ikapahamak ng tao ang feelings. Kasi feelings can be changed. Pwedeng mabago. Feelings mo ngayon, in love ka, pero bukas, hindi naman na. Ganyan yung feelings. Pero tayo, nakabase tayo sa pananampalataya at ating pagtitiwala sa Diyos. Tingnan niyo yung mag-asawa. Di ba nung nagsipag-asawa naman tayo, pareho tayong opposite Male and female nga Tama? Hindi naman kayo parehong ugali Di ba? Naku, mga first year, second year, 5 years, ang sweet-sweet nyo talaga. No? Talaga naman sinasabi, nakaka-attract, they attract each other. Pero after 10 years, 15 years, anong nangyari? Ano na? They attack each other. Nag-aaway na yung mag-asawa. Attacking na. Opposite kasi. Lahat yan, pwedeng mangyari. Sa Bible, may tinatawag na paradox. Paradox means contradicts but the same root, the same meaning siya. That's why ang Panginoong Kristo pagka naggamit siya ng parable, you know parable? Using things here in the earth. But there is a meaning in heaven. Meron siya kahulugan na panlangit. Kaya kung gusto mong maging dakila, ang sabi ni Panginoong Kristo, yung mga disciples, sabi na, Pastor, Panginoon, bakit gumagamit kayo ng mga talinghaga? Tama? Because, ang Panginoong Kristo talaga, they were gifted doon sa kanyang mga disciples una sa lahat. And sabi ni Jesus Christ, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang krus mo araw-araw. Mahirap talaga. Whenever we follow Jesus Christ, mahirap. Kailangan mo nga minsan maging foolish ka bago ka maging wise Sa Bible, di ba, lahat naman ng karakter dyan, may mga pagkakamali. Parang tayo, may mga kulang, may mga pagkakamali. You want to be strong, you must be weak. Ano pa? Do you want to receive? Anong kasunod? Do you want to receive? You must give. Ang hirap yata bigasin. Sige nga, do you want to receive? You must give. Yes. Kasalungat talaga yung mga bagay na yan. Kailangan, hindi na receive, give. We must give. So kung gusto mong tumanggap, magbigay ka. When was the last time sa buhay mo kapatid na kayong mag-asawa, halimbawa mag-asawa, pamilya, you decided na isangguni muna natin sa Panginoon? No? Naalala niyo ba sa mga sarili niyo na kailan ba ako nag-truly nagtiwala sa Panginoon before na magplano sa buhay? Kasi dito sa Proverbs, in all In all. Ang sinasabang in all, lahat po. Lahat ng gagawin na, Pastor, kahit pupunta ako sa CR, kailangan? Kailangan. May nakasama po ako sa quiet kasi ganyan, mainit siya sa gawain talaga. Ang tanong niya sa akin, Pastor, ba't nangyari sa akin ito? Nagba-Bible study naman ako, mainit na ako sa Panginoon. Ito yung ginamit niyang verse, sabi niya, hindi pala ako nag-rely sa Panginoon. Alam niyo, nadulas siya. Ang purpose niya rin magtrabaho para sa pamilya niya, right? Pero one day, siguro wala pa siyang 1 year, nadulas po siya sa banyo, maglalaba siya. Yung dulas niya, masama po yung tama niya sa likod. Naapektuhan po yung kanyang dito gulugod. Inuwi po siya naka-wheelchair. It's so very sad. Very sad. Inuwi po siya ng Quiet Airways, naka-wheelchair na po. Because incapable na po siya magtrabaho. Hindi na siya makikilo. Parang impotent man na. And so, pwede naman talaga mangyari sa bawat isa sa atin. Na, pag sinabing in all, lahat-lahat talaga. So, if you have trust God, not only for your destiny, but for your every step or every decision sa buhay natin, we have to trust in the Lord with all our hearts. In all our ways, acknowledge Him. May blessing kasi ang isang tao kapag kabuong-buong puso na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ano yung blessing? Ito yung blessing. Babasahin ko Psalms 32 verse 8 to 11. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you.
Do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and bridle to keep it under control. Napakaganda ng verse na ito. Ang sinasabi rito kay Haring David, alam niyo ba yung bridle? Bridle ay yun po yung nakakabit sa kabayo dito sa kanyang bibig. Na may control po siya, papaano siya, saan siya aakayin, kanan, kaliwa, diretso. Iba po yung tapao ha. Kasi nag-apply nga ako sa pagkahinete, kaya medyo may alam ako sa mga karakter ng kabayo eh. So yung bridle po, yun yung nagmamaniobra sa isang kabayo kung saan siya dadalhin ng kanyang amo. Parang tayo, kapag walang nagmamando sa atin, just like Christ, Jesus, ligaw tayo talaga kung saan lang natin siya pumunta. Pero if there is someone that can maneuver us sa buhay natin, ang ganda po. Sabi rito, do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and bridle to keep it under. Verse 10. Many sorrows come to the wicked, but unfailing love surrounds those who trust the Lord. So pag tinignan yan, pwedeng mangyari sa atin. Psalms 23, si Haring David ulit, 1-3. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Sa ibang salin, pag tinignan natin, the Lord is my good shepherd, I lack nothing. Ganda, di ba? So kung si Jesus daw, ang good shepherd natin, ang Panginoon ang ating good shepherd, hindi tayo pagkukulangin sa mga pangangailangan natin. Maaaring magkulang tayo sa mga gusto natin. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi tayo pagkukulangin sa mga pangangailangan natin. Kasi magkaiba yung wants at gusto eh. Wants and needs, magkaiba po yan. Pero dito, pangako ito, kay Haring David, sinabi niya. At ano pa ang mga benefit? Ang sabi rito, He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful stream. Tingnan nyo, ang taong mga sagana, kontento sa buhay, di ba? Payapa eh. Payapa ka eh. So ang good shepherd natin, ito ang pwedeng ipagkaloob sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. In all our ways, nagtatrust tayo kay Jesus, ito ang pwede natin makuha. Ano? Pag may kakontentohan ka na, may kapayapaan ka na. At dadaling ka pa ng Panginoon doon sa batis na payapa that anytime you can drink to the brim. Yung sinasabi roon, anytime pwede kang uminom doon nang may kapayapaan. Sino sa inyo, pagka kumakain, daldal ng daldal, walang kapayapaan, ungot ng ungot, ngalngal na ngalngal, di ba? Kumakain na nga, ngalngal pa na ngalngal, walang kapayapaan. Pero dito, ang promise ng Lord, kapag ka nasa Kanya ka, nagtiwala ka, you will be in peace or at peace. So verse 3, ano pa? Siyempre, pagkapayapa tayo, ang sabi ni David, He renews my strength. Kasi naman, nauubos ang lakas natin, di ba? Pag nauubos yung lakas natin, dire-renew ng Diyos sa atin. Siya lang ang pwedeng mag-renew, magbalik ng lakas natin, to restore, to renew yung lakas natin na nawala. Alam niyo sa maghapon, di ba? Sinong hindi napapagod dito? Ito lang, after ng service natin, nakakapagod eh. Nakakapagod din naman magsalita eh, di ba? Pero saan tayo kumukuha ng panibagong lakas? Whenever our heart is in Christ, nire-renew niya yan. At sabi pa rito, He guides me along right paths, bringing honor to His name. So we need a good shepherd so that we will be able, yung nilalakaran natin, safe na safe tayo. When we allow Jesus or God to guide us, meron din pong blessing. Anong blessing? Pastor, anong blessing? Ito yung blessing. Psalms 128 verse 1. Blessed is everyone who fears the Lord, walks in His ways. Minsan gusto natin blessing, right? Sino may gusto rito ng blessing? Sige, taas kamay, taasan nyo, taas. Lahat tayo gusto natin, di ba? O yung mga ganun lang ang taas, konti lang makukuha yung blessing. Taas natin, palakpakan natin, Lord. Di ba, bless ka ng Lord eh. Taas. Pero di ba, pag sinabi, sige, gusto mo ng blessing, may kasamang disiplina. Yun, naku, Pastor, ba't naman gano'n? May disiplina pang kailangan. Minsan kasi, yung gusto natin, hindi gusto ng Lord. He wants us to direct ang buhay mo. Yung mga gusto natin, merong ayaw si Lord para sa'yo. Huwag natin ipagpilitan. At kapag may ayaw si Lord, ibig sabihin, meron siyang gusto na para sa atin. Makinig ka lang. You have to listen sa gusto ng mangyari ng Panginoon. At ako'y nakakatiyak, tayo, mas mainam siguro yung gusto, kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Hindi mo pa nga natitikman, nakikita, ayaw mo na. Kung minsan yung ayaw mo, yun yung gustong iparanas ng Panginoon. At kung minsan masakit talaga.
And that is discipline. Kailangan disiplinahin tayo minsan. At sa pagdidisiplina sa atin, kung minsan doon tayo mas lalong natututo. Kasi hindi mo pa nakikita yung mga bagay na inihanda ng Lord. There are so many good things, wonderful things na inihanda ang Diyos sa atin. Bakit? Kung minsan kasi abalang-abala ang tao sa mga trabaho, nalulunod sa malalaking sweldo, nalulunod sa pag-abroad, pag nag-abroad na, hanggang sa maubos na ang langis dun sa Middle East, hindi pa umuwi rito, kaya ang malungkot, pag uwi, nakakahon na. Ang dami pong ganyang OFW, ha? Dapat pag nag-abroad talaga, ang sinasabi ko lagi, dapat pag mag-abroad, may goal. Maximum 20 years, minimum 15 years. Tama, ang dami pong nag-abroad. Sabi nila, mga 10 years lang ako. Extend ako ng 5 years, extend ako ng 5 years, 5 years. Hindi mo naman kayang ubusin yung langis doon eh. No? Ang nakakalungkot, pag uwi mo, nakakahon ka na. And that's not a good reason para tayo ay gabayan ng Panginoon. Kung minsan, obedience, benefits, but with discipline. Ang pagsunod sa Panginoon, meron talagang benepisyo. May blessing talaga. Pero mag-undergo ka minsan sa disiplina ng Panginoon. Madaling sumunod kapag ang pinapagawa ng Diyos sa atin, gusto mo. Tama? Pero pag ayaw, pag di natin gusto, anong example natin? Anong turo ni Kristo Jesus? Love your enemy. Naku, pastor, wag na lang yung topic natin. Love your enemy. Pray for your persecutor. Pinapersecute ka, pag-pray mo sila pagkain. Sabi ni Kristo Kaya pag naka-Jesus ka, yung inaaway mo, pwede mo siyang mahalin. Yung minumura ka, pwede mo siyang mahalin. Kasi mura Pag mura lang. Tama? Pero pwede mo siyang tapatan ng mahal. Wala na-gets ng joke. Hindi nyo na-gets yung joke. Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan, Lord! Another verse. You know yung mga verse na inihanda ko, lahat to nagtuturo sa guidance talaga ng Lord. Ano yung guidance? 119 verse 105. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Sa ibang rendition, your word is a lamp unto my feet. Yung sinabi doon. Napakaganda. Bakit? Lamp and light, they have the same meaning. Ilaw pa rin. Liwanag na pwedeng magbigay sa atin. Si Lord, ang sinasabi niya, hindi ko ipapakita sa iyo, anak, ang kabuuan ng buhay mo. Let's say, sabihin natin, aabot ka ng 70 years old. Halimbawa lang, example ko, bago kayo ikasal, alangan naman sabihin ni Lord, Pastor Ronald, itong Pastor Ronnie, itong mapapangasawa mo, pagdating ng 60 years old niya, mamamatayan, babawiin ko na. Right? Sabi naman ka sa misis ko, Mrs. Diaz, Mami Mel, yung asawa mo, pagdating ng 25 years, pagsasama ninyo, magluloko yan, magiging addict yan, mambababae yan, magkaganito-ganito yan. Baka sabihin ng asawa ko, ayoko na bago siya ayaw na siya. Kasi makikita na yung future Pero ang maganda sa Panginoon, hindi niya ipapakita sa atin yun. Just like the word, ng Psalms na ito. Bakit? Kaya naman niya ipakita ang kabuuan ng kagubatan Pero bakit sinabi niya, your word is a lamp to guide feet. Bakit? Isang example ko. Siguro, kung nakita nga talaga natin yung future natin, maaaring mag-ayawan tayo sa isa't isa. Kasi makikita mo naman talaga di ba? Aayawan mo Yun pala yung magiging future ko, wag na lang. Konti lang yung pagsasamahan namin. After 60 years old pala, babawiin mo rin Wag na lang siya, iba na lang. Ibigay mo sa akin yung 110 years old. No? Magre-request ka pa sa Panginoon. Pero hindi nga ganun Anong meaning to? Anong point dito? Kaya gusto ng Lord na hawak mo yung lamp, in every step of the way, yung susunod mong hakbang, malinaw na malinaw, may liwanag. Another thing, the point is, one step ahead. Kasi ang tao madali Magmamadali tayo sa lahat ng balak natin, di ba? Gusto natin, easy way pa nga ako minsan Right? Yung gusto natin, mabilisan. Sa kapamaraanan na mabilis, okay yan, makuha ko yan. Pero dito, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, yung salita ko, ang magiging lampara mo. So that every step of the way mo, paghakbang mo, okay lang. You are in safe. Ang sabi dito, we need the guidance for your next step. Guidance from the Lord. Lampara, hindi niya kayang ilawan ang buong kagubatan. Ang sabi dito, pero yung susunod mong hahakbangan, siguradong sigurado, iilawan ka ni Lord. Palakpakan natin si Jesus. Di ba? Kahit madilim yung paligid natin, basta hawak mo yung lampara, as long as you hold the lamp, you are safe. You are safe, kapatid.
Naniniwala ako dyan. As long as you hold the lamp, because the lamp, yung roadmap of your life, yan yung ating roadmap. Just read the Bible. Ang dami nga nagsasabi, di ba? Bible is, basic instruction before living on earth. Ang daming ganyan may alam, pero pag bubukas naman ng Bible, hindi naman alam kung paano bubuksan. Kasi nandito lahat. Ito yung basic instruction sa atin para yung buhay natin maging maganda, maayos ang ating nilalakaran. And so be it, salita ng Diyos. Wala nang iba. Sa Psalms 119, verses 1, 3. Anong sabi ni Haring David? Direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Another one, nakita nyo rito, direct my footsteps according to your word. Kasi po, kapag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon, ang maaaring mangyari sa atin, walang direksyon. At totoo naman to, according to your word, sinabi ni Haring David. Word na pwedeng maging batayan, basehan natin, guide natin sa ating paglalakad. And even this one, 37, chapter 37, verse 23. The steps of a good man are ordered, pakipatay nga electric pan, Loy. Kakadistract. The steps of a good man are ordered by the Lord and He delights in His way. Pag tinignan natin ito, the steps of a good man, hindi lamang po ito mabuting lalaki, mabuting tao ha. Hindi po gwapong lalaki lang. Hindi po yung pogi, no? Good man, pagka tinignan natin good man, sa Hebrew word, it means geber. Geber. Bisaya pala yung nagsalita, akala nila geber, ano geber? Giber, no? Nagkamali na, giber, ano sabi giber? Hindi, geber. Geber, good man, it points to a strong man, a champion man. Yan ang sinasabi dito sa Psalms 37. Isang taong malakas. Ano ibig sabihin, Pastor? Kahit ikaw ang pinakamalakas na tao, ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, kakailanganin mo pa rin ang gabay ng Panginoon. No one ever lived in this earth. They don't need Jesus Christ. Everybody needs Jesus Christ. Palakpak natin si Jesus. Kaya nga pantay-pantay tayo. Kung minsan kahit na mahina, malakas, nangangailangan ng guidance from the Lord. Everything else sa buhay natin, kailangan natin ng guidance. Yung mapapangasawa mo, alam ba, dalaga ka pa ngayon, pag-pray mo sa Panginoon. Hindi yung nakita mo lang pogi, no? Mabango, no? Magaling magbihis, katulad nung nasa harapan nyo, magaling magbihis. Tama ba? Malaki nga lang yung tiyan. Lumalaki yung tiyan. Hindi yun ang basihan. Ang basihan natin, in all our ways, acknowledge God. First of all, si Lord ang sangguniin natin. Lord, ito bang bigotilyong tao na to, karapat dapat sa akin? Si bigote ba, dapat ba talaga sa akin? O dinala lang sa bigote talaga. No? Maraming ganyan. Pero ang maganda rito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon kapag tayo ay nasa Kanya. The next verse, 24-25. Di ang ganda, good man. Nakita natin, even the strongest man in the world, kailangan ng guidance ng Lord. The next verse, 24-25. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Gustong-gusto ko ito Parang yung sinabi sa Isaias, di ba? Ang sabi ng Isaias, I will uphold you with my righteous right hand. Dito, we may stumble. Pwede tayong madapa, pero ang illustration ko dito, madadapa ka pa lang, sasaluhin ka na ng Lord. Nagets natin. Madadapa ka pa lang, sasaluhin ka na ng Lord. Hindi ka pa sumasahid sa lupa. Imagine, yung kamay ng Lord nakasalo na. What is the deep meaning? Sinalo ka ng Panginoon, di yung hirap mo, yung hina mo, papalitan ng lakas ng Lord, and He will lift you up. Nakita rito, hold up tayo, hawak tayo ng Lord with His righteous right hand. Ilang beses ba natin naranasan ito sa buhay natin? Minsan nga, nabingit na sa kamatayan ang buhay mo pero sinalo ka na, ba? Tama? Mga finances, relationships, lahat yan, kayang-kayang saluhin ng Diyos. For someone who can trust in the Lord. Ang sabi dito, He will hold you by the hand of the Lord. Mismong kamay ni Jesus Christ ang sasalo sa atin. Hindi kamay ng iba. Ang sabi ng iba, saan ko kukunin kamay yan? Yung pambayad ko sa kuryente. No? Diba? Saan ko kukunin kamay ng tao yan? Pambayad ko sa ganito.
meron pong kamay ang Diyos na pwedeng iabot sa atin. Ang hirap lang sa atin minsan, hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon. Other hands ang nakikita natin. But through the hands of the Lord, nakikita natin, we may stumble, pwede kang lumagpak, pero hindi ka pasasayarin sa lupa ng Panginoon. Ibabangon ka ni Jesus Christ. Kung pipili kayo ng mga kakaibigan ninyo, dapat pagka dumarating kayo sa pag-restaurant, di ba? Restaurant, lalo na masarap yung kinainan natin, mahamahaling sa restaurant. Yung bunatan, yung sharing. Pipili kayo ng kaibigan ninyo yung pag sinabi sa inyo. Huwag ka nang bumunot. Kasi marami kasi mga kaibigan, di ba? Pag bayaran na, share lang muna ako, ha? Tapos meron, nasa ba yung pitaka ko? Wala yung pitaka ko. Sikap ka para security. Tama? Minsan, papaalam sa CR eh. At tapos may magsasabi namang isang someone na mag-volunteer, huwag na kayong bumunot. Akong bahala. I got you. I got you. I am at your back. Meron ba tayong ganyang kaibigan? Pumili kayo ng kaibigan na gano'n, ha? Yung lagi kayong nililibre, no? Pero huwag nyo na maabusuhin. Baka sa susunod sabihin niya, sorry, busy ako. Di ba? Inabuso naman natin. Huwag abusuhin. Pero kung may kaibigan tayo ngayon, praise God. Pero sa spiritual realm, yung spiritual world natin, may pambayad ba tayo para tayo ay mapunta sa langit? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Anong ginawa ng Lord? I got you, anak. I paid the ransom. Bayad na ang utang mo, wala ka ng utang. Ako ang magbabayad. And because of that cross of Calvary ng ating Panginoong Kristo, pinagbayaran niya lahat ng ating bayarin. Na dapat sana tayo ang magbabayad. Pero may nag-abono. Si Kristo Jesus lang po ang gumawa nun. Praise God. Si Jesus ganoon siya. Kaya siyempre, ano masabihin natin? Sige po, Lord, kayo na po ang mag-abono, kayo na po ang bahala. Yun na naman ang gusto sa atin na Lord eh. We accept. Tanggapin natin. Ang sabi pa ni Haring David, sa 25, once I was young. Parang kanta yata. Once there was, parang kanta yata. Sabi ni Haring David, tinan nyo, ang ganda. Once I was young, nung pagkabata ko, and now I am old, ngayong matanda na ako, yet, I never seen the godly abandon or their children begging for bread. Ang ganda ng deklarasyon ni David. Ano sabi niya? You know, nung bata pa ako, hanggang sa tumanda na ako ngayon, wala ako nakita na anak ng Diyos na naghihirap, na ang kanilang mga kaapu-apuhan ay namalimos ng tinapay. Palakpakan nga natin. Di ba nakakatuwa? Anak ako ng Diyos eh. Ha? Anak ako ng Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na tayo maghirap. Eh bakit may mga mananampalataya na hirap? Pastor, hirap na hirap kami sa buhay namin. Nakita natin, patnubay sa iyong susunod na hakbang. We need someone who will guide us sa buhay natin. Sa lahat. Hanap buhay, relationship, church, lahat ito, kailangan natin yan. Lahat, kailangan natin ang Panginoon. Kaya kung makikita mo isang mananampalataya, kawawa naman, di ba? Siguro, they don't really trust in the Lord in all His ways, her ways. Kaya napakahalaga nito eh. Ito pang isang benefits natin. Psalms 25, verse 4-5. Show me the right path, O Lord, point out the road for me to follow. Laging nakasalalay siya sa gabay at patnubay ng Panginoon. Si Haring David. At sabi niya sa verse 5, lead me by your truth and teach me. Kasi kung minsan, tinuturuan tayo ng Panginoon, sarado ang mga tenga natin. Kaya nga sabi ko kanina, mahalaga na ang puso ay marunong makinig. Hindi lang yan nandyan, marunong makinig ang ating puso. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long, I put my hope in you. Kasi pag nagtiwala tayo sa Panginoon, asahan mo na meron kang malaking pag-asa na manggagaling sa Kanya. There is no other chance talaga sa buhay natin. Tao, pwede mag-fail. Pero ang pangako ng Diyos, may track record siya, maganda, totoo yung pwede niyang ipatupad sa atin. Kahit minsan may inalis sa atin, kahit minsan may tinanggal, kahit minsan may binawi sa Lord sa buhay mo, meron siyang bagong ibibigay sa iyo. In fact, sa totoo lang, minsan aalisin ka ni Lord sa comfort zone mo. Yung comfort zone natin, malimit tayo dyan. Meron sa Bible na si Prophet Elijah. I will end up here, kay Prophet Elijah. 1 Kings 17, verse 1-6. Ang sabi rito, now Elijah, who was from Tishbe in Gilead, told King Ahab. Nung panahon ni King Ahab, si Prophet
Elijah, siya yung nagpropes na hindi uulan, hindi magkakaroon ng hamog for almost 2.5 years. Ito pong propeta na ito. So sinabi niya kay King Ahab yun, the God of Israel lives, the God I serve, there will be no dew or rain during the next few years until I give the word. So verse 2. Then the Lord said to Elijah, verse 2, yan. Verse 3, go to the east and hide by Kerit Brook near when it enters the Jordan River. Imaginin po natin, may malaking pandemya. May malaking tagtuyot na mangyayari sa lugar na kinabibilangan, kinalilagyan ng propeta Elijah po. Kasama po siya rito kasama. Pero anong ginawa ng Lord? Sabi sa kanya, umalis ka dyan, Elijah. Pumunta ka ron sa Kerit Brook. May instruction di ba? Di ba? Paminsan parang tayo, merong isang bagay sa buhay natin na kinasanayan na natin, dyan na tayo, sabi naman, dito na ako mamamatay, dito na ako mag-ilibing, lahat ganyan. Minsan ng Panginoon, aalisin ka ron sa comfort zone mo at datalin ka, i-redirect ka sa isang lugar na hindi mo talaga gusto. Ang ganda-ganda ng buhay ni Elijah, pero may mangyayaring pandemya. So pinapunta siya ron sa Kerit Brook. Anong sabi? Verse 4. Tingnan natin instruction. Drink from the brook. Nung araw, may mineral water na pala, no? Si Elijah po, unlimited ang mineral water niya. From the brook, ibig sabihin, running water po yun, na batis. Iniinom. Magtatagtuyot doon sa aalisan niya Yung mapupuntahan niya, yung pagdadalan sa kanya ng Panginoon, sagana po sa tubig. Mineral water. Ano sabi pa? And eat what the heavens bring you. Aba, may pag-grab pa, may palalamog pa si Elijah. Can you imagine? Meron na palang grab nung araw, pero ang ginamit dito, hindi tao. Uwak, raven po. Can you imagine? Sino makakapag-utos nun? Makakagawa nun? That is the Lord, the one who trusted. Kasi may pruweba, may track record between Elijah and the God of Israel. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food. Sa panahon kaya natin, ganito sabihin ng Lord, umalis ka dyan sa San Pedro, daling kita sa Baguio. Pag nasa Baguio ka na, ako nang bahala sa'yo. May mineral water ka, meron kang makakainin doon. Provided na wala kang gagawin doon, matulog, gumala, kumain. Ang sarap, di ba? Spoiled brat tayo sa Lord. Ganyan na sinabi niya kay Elijah. The next verse, 5. So Elijah did as the Lord told him. Yan naman maganda kay Elijah. Pero may mga refusal pa si Elijah rito, no? Mga pagbinasa niyo itong First King May refusal pa siya rito. Iiwan ko itong mga Israelita sa ganung paraan. So Elijah did as the Lord told him and camped beside Kerit Brook east of the Jordan River. Verse 6. Then the ravens brought him bread. Kanina Then the ravens brought him bread and meat. Ano yung bread? Carbs. Right? Ano ang meat? Meat? Protein. Ang galing, di ba? Balancing-balance yung diet ni, samantalang tayo ngayon, kung ano mahal, masangyup, yung mga unlimited, tira ng tira, kaya ang bata pa lang, ang dami ng sakit. Nakita nyo rito, bread and meat, each morning and evening. 2 beses pa, no? Wala siya, paggising niya, may pagkain na, may dala na iwak, nakaihaw na, may inumin tubig na, kompleto na si Elijah, wala nang gagawin. And he drank from the brook. Grabe. Pero masakit para kay Elijah. Kasi inalis siya ron sa lugar na kung saan nakasanayan niya na, nakalakihan niya na, at doon siya buhay. God will redirect your life as long as you obey the word of God and trust at Him. One at a time lang, mga kapatid. May karugtong pa nga ito May karugtong pa ito. Alam niyo yung karugtong nito? Pinaalis uli siya rito sa Kerit Brook. At dinala siya sa isang lugar na kung saan ang itinalaga, inutusan ng Diyos, yung biyudang babae na wala silang kakainin sa araw na yon, kundi isang tinapay at konting langis, naghahanap na siya ng pangluto nila, yun pa ang ginamit ng Diyos. Di ba kuminsan yung miracle of God sa buhay natin, kuminsan may gagamitin talaga na tao na hindi mo inakala, hindi mo ina-expect. Eto, siya ba? Siya ba talaga yung binigay ng Lord? You know what? Ang nakita natin dito, si Elijah, he did what the Lord has commanded him. Napakalaking part ng buhay po natin yung obedience. Kahit na minsan dinidisiplina tayo, go ahead.
Sumunod lang tayo sa Panginoon. Nung matuyo ang bukid, yun ang inaalala ni Elijah. Pag natuyo, paano yung mga kababayan ko? Ang sabi ng Lord, ikaw nga, inuutusan ko eh. Umalis ka dyan, pumunta ka sa panibagong bayan. And I will be with you. Nakita natin, yung guidance ng Lord nandoon lagi. Kapag tayo nanahan sa kanyang karunungan, in all our ways, not on our own understanding, just like Elijah, mga kapatid, tatamasa tayo ng pagpapala galing po sa Panginoon. At hindi ka mabibigo. Minsan kasi akala natin, tapos na yung buhay ko, hanggang dito na lang eh. Kapag nawala yung source of income, nasira ang relationship, nagsara yung kumpanya, natanggal ka sa trabaho, nawala yung mga mahal mo sa buhay, na sinasandalan mo ka, yun yung mga masasakit eh. Nakasandal ka kasi dyan eh. Akala mo tapos na ang buhay. Pero tingnan natin, what if, kung yung tagtuyot na yun, huminto yung raven sa pagdadala ng pagkain. Tapos na kaya si Elijah, iniisip niya ganun eh. Siguro, sinarado na ng Lord yung panibagong buhay ko. Pinalipat siya ng Panginoon. And many times sa buhay natin, ang problema natin, kung minsan, sarado na ang pintuan, pinipilit pa natin pumasok. Ano ibig sabihin? Sarado na yung pintuan, gusto mo pang pasukin nila, sinarado na nga eh. Tama? Ang sabi ni Lord, ngalgal ka ng ngalgal dyan, iyak ka ng iyak. Hindi mo tuloy makita yung binuksan kong pintuan kasi puno ka ng luha. Huwag kang magngalgal, huwag kang magagawa. Maraming pintuan, parang ako yata yun ay tinitapik ko, sarili ko na, ngalgal ka ng ngalgal, gawa ka ng gawa dyan eh. Tapos hindi mo tuloy makita yung pintuan na binubuksan ko para sa panibagong yugto ng buhay mo. The next chapter, the next level of your faith, akin, sabi ni Lord. Right? Tama. When we feel rejected or abandoned, yan talagang kalaban eh. You feel hindi ka i-reject at lalong hindi ka iiwan ng Panginoon. Natanggal ka sa trabaho, natanggalan ka ng mahal sa buhay. Ni Lord, kaya naman sinarado yung kumpanya eh. Gusto ko magtayo ka ng sarili mong business. At kapag may business ka na, ikaw ang manager, hindi ka na mangangamuhan. Nakita natin, tama? Pilit ka ng pilit doon sa isang relationship. Toxic naman yung relasyon ninyo, hindi magpapatuloy. Di wag na lang ituloy. Sana all. Maraming mga relationships hindi nagkatuluyan ng matagal talaga, pero nagbunga ng maganda rin po. Kasi toxic nga eh. May lason eh. Kaya may mga ganyan din pong relationship. Huwag ipagpilitan. May binuksan ng Panginoon eh. Now, rejection is God protection. When you feel rejected, sabi ni Lord, sige, maranasan mo lang yan, pero actually, protection ko sa iyan. At pwede rin naman maging redirection ng buhay natin at pwede rin i-correct tayo ng Lord sa mga bagay na just trust in the Lord. Tatandaan natin, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Even though that you feel you are abandoned, you feel that you are rejected, kino-correct tayo minsan ng Lord eh. Sa paraan minsan masakit talaga, mahirap pagdaanan, pero asahan mo, kapag ikaw ay nagtiwala sa isang good shepherd, i-guide ka niya along the good pathway. Palakpakan natin ang Lord. Give thanks to the Lord for what He has done sa buhay natin. Kaya nandito pa tayong lahat eh. Whatever circumstances na meron ng bawat isa sa atin, tatandaan natin, kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, itatawid tayo ng Panginoon, just like Elijah. Kahit saan man tayo mapunta, kasama natin ang Lord, hindi Kanya iiwan. The last verse, Isaiah, mag-end up. Ang sabi dito, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, ibig sabihin yung mga trials, problema sa buhay, inaalaw ng Lord yan. Sabi dito, your teachers will be hidden no more. Hindi na kanilang pagtataguan. At lalong hindi mo na siya, at lalo namang makikita mo na siya. Ang sabi dito, with your own eyes, you will see them. Yung sarili mong mata makikita mo. Anong sabi sa 21? Verse 21. Whether you turn to the right or to the left. Ito last verse. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you. Ano yung magsasalita sa likod natin? Basahin natin sabay-sabay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganda, no? Ang ganda ng ending. Ang sabi ng Panginoon sa likod natin, at the back, sabi niya, I was at your back. Akong bahala dyan. Akong bahala sa anak. Charge with me. Done it already. Ang gagawin lang natin,
This is the way. Walk in it. One at a time, with the lamp behold, sigurado tayo, makakarating na tayo doon sa pupuntahan natin. Even though that God will not show us the whole life ng buhay natin. Ang exciting, kasi walang excitement pag nakita mo na eh. Right? Parang nanood ka ng pelikula, nakita mo kagad yung ending. Right? Pero habang pinapanood mo, wala pang ending, exciting po yun. And God, Jesus Christ, is a God of excitement. Palakpakan natin si Jesus. Let's bow our head and close our eyes. Abang dakila sa aming buhay, salamat po sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng napakalaking kalakasang spiritual so that we may be able, Lord, na matuto kaming sumangguni muna sa iyo. Sa anumang gagawin namin, Lord, teach us more, remind us always, maliit man, malaki. Even our own decisions, making plans, making goals, ambitions, sa family, sa mga anak, sa church, sa kapatiran, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Napakasarap pala kapag kami ay sumasangguni muna sa inyo. In all our ways, we will acknowledge always you, Lord, na kayo yung pinakamabuting shepherd namin, na kayang-kaya nyo kaming dalhin sa isang batisan na payapa. At kapag kami payapa, Panginoon, nandoon lagi ang pagpapalaan ninyo. Contentment, peaceful, and even, Lord, yung bagay na hinahangad namin, kayo po mismo ang magkakaloob niyan. Kaya sa aking mga kapatid dito, anyone, sa oras nito, meron kayong struggle sa buhay ninyo na ito yung laging conflict sa ating mga sarili. Nasusunod yung ating desisyon pansarili. Nawa, hipuin tayo ng mga Panginoon, mga kapatid. Sa anumang bagay sa buhay natin, ipaubaya natin sa Kanya. Matuto tayong sumangguni muna. At ang lahat ng bagay, alam natin, maisasaayos na ating Panginoon. Ito po yung samot, dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.